Good day mga dudes! Welcome sa aking channel. For this video, meron tayo uling i-feature na product. Itong product na to is pinadala sa atin ng isang seller. Yung seller na yun na natiwala sa atin is ngayon pa lang humihingi na ako ng malaking pasasalamat sa inyong pagtitiwala. And to continue, ang seller brand na nagpadala sa atin is To Auto. Tama ba kung ano? To Auto o To Auto? O yan, To Auto. Yan yung pangalan ng brand. Ipapakita ko na lang din sa screen yung kanilang pangalan ng brand. At ang mga produkto nila is mga ilaw ng sasakyan, motor. For this case, atong paggagamitan ko ng ilaw na pinadala nila, itong ating tuktok, yung bokyo natin. So, ang lineup nila ng mga ilaw, maraming iba't ibang klase. Meron silang H1, H3, H4, H7, H13, 9004, 9007 at marami pa yatang iba nga eh. Iba't iba rin yung rating ng wattage ng bombilya nila. Merong tig 50 watts, 100 watts, 80 watts. Meron pa mas as high as 130 watts na ilaw. So to, mga malalakas na ilaw na to. Meron din silang mga yung ilaw na para sa mga brake lights and park lights. Meron din ako nakikita rito sa kanilang brand. Anyway, ang pinadala nila sa atin na item is H4 na bulb na gagamitin natin ngayon para sa ating headlight. Pwede itong gamitin sa kotse, pwede itong gamitin sa motor kasi meron din mga motor na naka H4 na. Since online shop ito, usually yan ang mga yan ang kasanggan ng mga DIYers. Kaya papakita ko rin sa inyo kung paano i-install to kasi pag bumili tayo ng item online, tayo rin na mag-install niyan. So papakita ko rin sa inyo sa video na to kung paano mag-install ng product na pinadala sa atin. Saka anyway, ito nga pala yung isang quick look lang ng product. Okay. Maganda Although nakatago naman itong product na to, ang nakikita natin bombilya, pero kung titingnan mo siya, maganda. Aluminum yata to aluminum. Ayan, tapos kita nyo yung mga pins ng niya. Pins ng kanyang heatsink. Tapos ito yung kanyang LED. As per description, ang pinadala sa atin na product ng ating seller is 80 watts ang kanyang rating, nasa 25,000 ng lumens. 2 pieces ito, so isang set na siya. Goods na goods para sa mga kotse. Tsaka dito nga sa ating tuktok, kasi ang tuktok dalawang headlight natin So bagay na bagay yan, i-install natin dito sa ating tuktok. Ang kanyang LED ay gumagapit siya so ang LED niya is CSP chips LED. Quick specs lang muna sa product. Naka bukas na tong abitan ko ng headlight. Ayan. Para ipapakita na lang natin yung installation nito dito. Madali lang naman to. At least for this bokyo sa tuktok na to. Ayan, ito yung socket ng H3. H4 socket. Ayan. 3 pins. Tapos hindi ka naman magkakamali ng lagay diyan. Ito. Ayan, hindi ka magkakamali ng lagay diyan. Ayan. Tatapat mo lang siya. So ito na yung kakabit natin. Tapos ito papakita ko lang sa inyo. Kasi hindi lang to para dito sa sasakyan na to. Actually, pagka yung itong headlight lamp assembly is ganito ang style. Meron siyang rubber na ganito. Tapos yung rubber dun sa stock nito, kasi kung gusto niyo rin makita kung paano ginawa ko rito, madali lang naman. Lang naman to, kinator ko lang to. Kasi nga pagka nagpalit tayo ng ganito, meron siyang exhaust fan. So kailangan mo siyang butasin para itong exhaust fan is gumana yung exhaust fan, kasi kung hindi mo siya bubutasin, hindi magpa-flow yung hangin ng exhaust fan natin. So mag-overheat ang LED natin. So yun, kailangan natin yan na gawin. So madali lang naman. So ito. So ang gawin natin, sige, ikabit ko na to dito. Ayun nga. Itong meron siyang spring. Tapos hindi ka rin magkakamali sa positioning nito, nitong bulb na to. Tsaka papakita ko pala, itong bulb na to is na-adjust din naman siya. Pero ang napansin ko lang sa bulb na to, medyo yung adjustment niya hindi ganun kalaki yung pwede mong i-adjust. Pwede mo lang siyang baliktarin.
Tapos ayun, meron siyang huwag niyong kalimutan to pag ina-adjust nyo. Ito, balik nyo tong laging yung rubber. So di ka naman magkakamali dyan. Itong malaking part dito sa may malaking gatla. Ayan. Tapos pagka nakakabit na siyang ganyan, pasok mo lang yung pasok mo lang muna itong isang spring dito sa labas. Then tsaka itong malaki. Ayan. Tapos pag napasok mo na yan, ito yung part na pagsusuksukan mo nun nung itong lock. Ayan, suksok na natin yung lock. Ayan, so okay na yan, steady na yan, hindi na yan. Tapos ikakabit na lang natin tong tong rubber. Pasok lang natin tong connector nya. Tapos ayan, ilapat lang natin siya. Ayan, flat na siya. Tapos yan, nakalabas lang to. Dati, nung una kong gawa, yung niya, goma niya, hanggang dito, sagad. So, mag-iwan kayo ng awang dito para magkaroon ng flow yung hangin. Kung kaya nyo nga isagad to, sagad nyo na hanggang dito. Ako kasi, kinalahati ko lang. Okay na rin yung ganyan. So, ito, kagaya nga na sinabi ko kanina, hindi kayo magkakamali dito sa kabit ng terminal. Iisa lang naman ang orientation yan. Tapos kung ano yung ibabaw, ito dito sa in this scenario, itong pinaka-assembly may nakalagay naman na top. Ayan, kung makikita pa. So itutok lang naman yan dito. Ayan, gitna natin. So ayan, tapos i-lock lang natin, medyo iikot natin siya para mag-lock. Yan, okay na siya. So yan, nakakabit na siya. So tapos meron kasing meron tong housing, kakabit ko lang ang housing, yun, tapos na. Ganun lang siya kadaling i-install. Tapos yun nga pala, kadalasan pag nagpapalit kayo ng from stock na bumbilya to LED, kadalasan yung niyan, yung ilaw medyo tumataas. So need yung i-adjust yung ilaw para hindi nakakasilaw sa mga makakasalubong ninyo. Anyway, meron naman akong video dito sa tuktok kung paano i-adjust yung ilaw, itaas, ibaba, or gitna, ilabas yung tutok ng ilaw. Ilagay ko na lang din dito sa sa link or sa screen yung video ng adjustment netong headlight. Para kung gusto niyo i-adjust yung headlight niyo dahil nakakasilaw, yun, panoorin niyo yung video ko regarding doon.